Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtityaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtityaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala, at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH
DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Honestly, sakit. Sakit talaga kasi, we had the twice to beat and we unfortunately lost in the quarters. So, medyo we have like a chip on our shoulder. Okay, what are you surprised most about PBA? At how much love the fans have for this league. It's different, the day I found out that I'm going to have a baby, my mindset changed from me to them. Like my wife and my child. For me, I just want to be a star in my role, whether it's learning how to set a screen or being an anchor on defense against the bigger guys in the league. I just want to be a star in my role in whatever role the coaches give me. Hey guys, I'm Brandon Ramirez from the NLEX Road Warriors. Watch my exclusive interview on Matchpoint. Mabuhay at lahat ng Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones sa gigiwan sa inyo na sa magandang umaga. Maraming salamat sa inyo. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones sa gigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang RH. Pilipinas ang oras. Alas 10:16 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. Yes! Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa programang punong-puno ng chikahan, kwentuhan, sayawan. Siyempre pa, ito ay ang Showbiz Talk Ganeng! Ako po si Morley Alinio. Ako po si Gorgie Rula. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oy! Yes naman, Gorgie. Siyempre. Yes. Oh, di ba?
natin. Tawagin na natin. Nasa Arizona, USA. Ang nag-iisa. Tito Louie Alejandro. Hello, Tito Louie. Hello! Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH, US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Buwabata sa inyo magandang umaga, good afternoon, nebang rabiyo amin sa ngapada, buenas noches a todos. Tita Morley, Tito Gorgie, iba-ibang time zones natin Delta UI. Worldwide! Ay, Yes! Saya-sayahan tayo ang ngayon. Ang ganda ng outfit. Thank you, Tito Louie. Masaya. Masaya ang dating mo ha kay Yes, ano yan, Tito Tweedledbird na Louie. yan, ha? Oo, masaya ako, Tito Louie, syempre. At si Gorgie Very din, good. Tito Louie, masayang-masaya din siya. Di ba, Oo, Gorgie masaya Rula? ako. Ay, At mabait alam niyo, siya, ha? Hello, Gorgie. Tita Morley. Yes, naririnig niyo ba ako? Oo, naririnig na. Di ba masaya ka Ayan. rin? Yes, kasi alam niyo kami ni Tita Morley, naglalaro kami ng siso, nagsisiso kami. Pag nasa taas siya, sa baba ako. So, ibig sabihin, wala ako dyan. Pag nasa taas ako, sa baba naman siya. Ibig sabihin, wala rin siya dyan. Ganun po ang drama namin ngayon. Kasi ganyan na po magtrabaho ang mga senior Makyonda. citizens. Paro kami ni Gorgie nagdadanas ngayon. May mga pinagdadaanan kami, Tito Louie. Buti ka pa, Tito Louie, kung sino pa ang mas nangyari? may edad. Siya yung walang sakit. Pero sabi ko nga, yan naman. Oh my God, ang cute. In fairness, maganda ang shirt mo, Tita Morley, ha? Maganda siya, ha? Thank you so Parang much. payat ka dyan tingnan. Medyo... Nakakaalim tignan talaga. Iba-iba yung aura mo ngayon. Oo. Kaya, alam nyo, tuloy-tuloy na dyan si Tita Morley. Siya na dyan ang uupo. Bongga, di ba? Kanina, kung alam lang ninyo yung mga pinag-uusapan namin ni Gorgie. Diyos ko, dahil, Tito Louie, share namin sa iyo kung hindi lang namin na isarikwentuhan namin ni Gorgie kung papasok ba siya o ako ang papasok. Kaya nagsasaya na lang ako ngayon, Tito Louie. Ganun na lang talaga ang dapat natin gawin. Dahil masaya naman talaga ang mabuhay sa mundo. Di ba naman, Conita Aguilar? Yes, Gorgie, ano ang latest? And Tito Louie, nako dito sa Maynila, umuulan na dito. Magdamag kagabing umulan. At si Gorgie apektado sa ulan, Tito Gorgie. Si Tito Gorgie. Oo, kahapon, kagabi, hindi niya alam kung makakarating siya dito o hindi. Dahil bukod sa maulan na, Tito Louie, traffic. At ngayon, napaka-traffic, Gorgie. Grabe, buti na lang. Saan na naman ang traffic? Siyempre, sa ano pa rin. Diyan pa rin sa EDSA. White Plains. Hindi na natapos. Yung mga traffic na yan. Ay, nako. Anyway, Tito Louie, kumusta naman dyan sa Arizona? Umuulan na rin ba? Mainit. Sana nga umulan. Pero hanggang ngayon, wala pa kami nakitang ulan dito sa Arizona. Dahil napakainit na naman. At teka, parating na ang ulan, di ba? Sabi nila, merong monsoon, darating na. Dahil alam mo yung kapitbahay ko, nagpapalit na ng roofing. Sabi ko, napaligiran na ako ng mga bahay, nagpapalit ng roofing. Sabi ko, bakit hindi ako nagpapalit ng roofing? Diyos ko dahil, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na huwag sanang masira ang roof ko kasi alam mo ang bayad, $18,000. Bakit kailangan magpalit agad ng roofing, Tito Louie, kung pwede naman? Siguro nakikita silang naglilik sa kanilang bubeda.
So far kapag umuulan, dahil inspect ka agad ako sa bahay. Lord, please help me. Hindi ako ready mag-spend ng 18,000. Kaya tinitingnan ko yung kapitbahay ko. Nagpapagawa sila ng roofing ngayon. Diyos ko, yung kapitbahay ko naman last month. Yung isa naman 2 months ago. Yung isa naman 6 months ago. Yung isa naman last year. Sabi ko, teka, they know something I don't know, sabi ko. Ang taray sa inyo, nagpapagawa agad ng roofing pag tag-ulan. Sa amin, dahil ang inihahanda yung balde, kaldero na pwedeng ilagay na lang sa tumutulong bahay. O kaya ang paghahanda. Sa amin sa parola, ang paghahanda sa amin, Tito Louie, parang walang pinaghahandaan sa amin. Parang hindi uso yung paghahanda. Diyan sa amin, sa parola, sa squatter, hindi uso sa amin ang paghahanda. Pag umulan na, diyan lang nila pinupukpok, diyan lang nila nilalagyan ng mga pampabigat sa bubungan, hindi nagpinaghahandaan yan. Pag umulan, may butas, doon lang aakit, kasagsagan ng lakas ng ulan, doon nagpupukpok yung mga tao doon. O kaya lalagyan ng kaldero yung tatamaan, tutuluan ng tubig. Ganon. Alam mo, sa New York, napakainit na rin daw. Sabi ni Joe Barameda. Di ba nga tiga New York ang Joe Barameda? Nasa New York ba siya ngayon? Ang init-init sa New York ngayon. Dyan sa Makati. Pati Canada. Pati Canada, sabi ni Frank Crawford. Mainit din. degrees Sa Europe, centigrade. di ba? Sa Europe din, sa Paris, sa mainit din. Kay Gorgie Rula na bubungan, parang hindi naman pinapalitan. Matagal na yun. Parang maganda naman. Kaya na naggastos ko, no? Nagpalit ka na ba? Ako ng pinaayos ko. Ay, susunod. Suplada si Gorgie, no? At dahil sa kayang-kaya. At dahil suplada siya, ang taas ng acid plaque niya ngayon. Oo, saka ang BP ko dahil tumataas. Aloka, kaya sabi ko parang hirap talaga, dapat talaga i-rest. Kaya pala wala si Tito Gorgie dyan. Umepekto naman yung kanyang acid reflux. Oo. Ako naman pag... You take care, Tito Gorgie. Ako naman pag naglalakad ngayon, pinipilit-pilit ko lang dahil masakit ng aking mga binti. Ayan ang aking ngita. Pero okay lang. Bakit? Mga senior sa tayo, inevitable na meron tayong nararamdaman na ganyan. Ikaw, Tito, ako naman, wala ka? July 1st, di ba nga meron akong nararamdaman yung TMJ ko, di ba? Anong TMJ? Tito Vic and Joey. yung dito sa Joe. Dito sa yung Joe, di ba sinabi ko sa'yo? Noong February 1st, tumawag na ako ng espesyalista. Noong February 1st, ang ibinigay na appointment ko ngayong araw. 5 buwan akong naghihintay. Sabi ko, OA kayo ha? February 1 ngayon, ang ibigay niyong appointment sa akin, July 1. Sabi dahil ng receptionist, we have so many patients. Diyos ko, ganun ba kadami ng mga tao sa Amerika na merong TMJ? Kaya sabi ko, God Lord, I'm looking forward for this day para malaman ko kung ano nga ang nangyari at all of a sudden, nagkaganito ako. Pero sabi naman, di ba mga doctors, kasi nga you grind while sleeping. So binigyan nila ako ng retainer. Kasi nga nag-grind ng 8 hours. Can you imagine kung ano mangyayari sa jaw ng isang tao na nag-grind ng 8 oras? So meron na akong retainer. Pero kahit na meron akong retainer, dahil medyo masakit pa rin after na gumising ako. Kaya today, I'll find out kung ano mangyayari sa akin. Alam mo, ako nga, Tito Louie, nainggit nga ako sa one time, nagkasakit ka, di ba? Nainggit ako sa iyo. Kinagat ako ng alutihan, no? Yung namaga yung nguso niya. Inggit na inggit ako doon, Tito Louie. Gandang-ganda ako ng nguso mo doon. Alam mo, Tito Louie, iba naman yun. Gandang-ganda ako doon sa nguso. Tinanong pa nga kita, Tito Louie, ano yung ginamit mo na namaga yung labi mo? Sabi ko sa kanya, padala mo naman sa akin. Sabi ko. Naglagay ako ng lip balm. Diyos ko. Asan yung lip balm na yon? Dali mo rito sa Pilipinas. Tinapon ko na. Gandang-ganda ako. Ang ibigay ko sa iyo, lipstick. Gandang-ganda ako doon sa lip balm na yun. Umuskad talaga yung nguso mo, no? Anyway, move on na tayo, Gorgie and Tito Louie. Move on. Ay!
Oy! Batiin muna natin ang mga nanay natin, syempre. Una sa ating listahan, si Mami Sherry Ramirez. Na for sure, tuwang-tuwa iyon na nanonood ngayon. Dahil namimiss na raw niya yung... Oo, namimiss na raw niya yung kakikayan ko, kaalimbungan ko, yung arot ko. At yung mga fans natin, namimiss na raw nila. Ayan. At okay na rin naman ang kalagayan ko, in fairness. Ang masakit na talaga sa akin ngayon, paa. Yan lang ang masakit, pero dead ma ako dyan. At syempre, pabatiin natin ang anak na nag-iisa, hindi pa na nag-iisa, marami sila. Si Mami Sherry at ang kanyang anak na si... Miss Joyce Ramirez. Si Mami Norma Karingal. Batiin na rin natin ang pambansang nanay at ang anak na laging napapagalitan kapag hindi agad nabuksan ang transistor. Tito Louie. Ang pambansang nanay natin, Nanay Linda Asonza. Maraming salamat at ang suportang niyan ang nagpapaligaya sa aming tatlo kasi best friend natin at mahal na mahal natin ang Tito Gorgie. Yes! At si Tita Aida Espiritu. Diyan. Oo nga. Hi, Tita Aida. Oo, napagkaputi-puti, napagkaganda-ganda. At syempre, Tito Louie, bukod kay Conitan Aguilar, sino pa ba yung taga Ilocos Labia? Sa Ilocos na ba? Ay, oo. Nakatutok na ang Ilocos Norte sa atin. Lalong-lalo na ang Lawag City, si Mami Grand at Ding Ray Lasso, Norma Albano, of course, Lisa Ventura Tomas, Mariel Dendron Reyes, Attorney Sadie Corpus, Dexter Pasion, Joel, at saka Allen Yap ng Qatar. Ayan. Erika Jimenez, Yolanda Acobago, Tina and Lando Ruiz, and of course, Cesar mga Will at Marilu de Guzman. At tinakot niya ako, Sabi ni Marilu, Tito Louie, mahal ang TMJ sa doktor. Ay, isama natin sa listahan natin na nanonood ngayon si Sanchez Ann, watching po habang nag-o-overtime sa pananahi. Nananahi siya. Tsaka yung pinsan ko si Melchor Marquez sa Pangasinan, binabati ko ang pinsan kong si Melchor Marquez. Ay! Yung mga nakatutok sa atin sa Facebook Live, of course, magandang umaga at magandang gabi rin sa inyo. Margarita Guevara, Ronnie Cruz ng San Juan City, Shari Picho, of course. Hello, Shari Picho ng Seattle, Washington. Jojo McQueen Duran Mabalot ng United Kingdom. Alice Morris, of course. Ligaya Angki ng Alaska. Andyan na ang Joel Yap at saka si Allen na nakatutok na sa atin kanina pa. Maril de Guzman, of course. Rina Alcantara Mayli. Or of course, si June Totoy Maranan. He's watching us from Lemery, Batangas. And of course, ang Florbet Fernandez at ang Andy Tungol sa YouTube Live. Magandang gabi sa inyo lahat. Padami ang ating mga avid listeners. Gorgie, I'm sure meron ka babatiin. Kasi Joe Barameda, okay, Bungkan. Yes, si Lynn Figueroa, si Conitan Aguilar, si Tita Aida Espiritu, syempre. Kanina pa siya, mamaya magpapalala naman na, maghugas na kayo ng plato. Oo, kabisado ko. Alam mo kung bakit kabisado ni Tita Aida yung mga paghuhugas ng plato na yan? 'Di ba? Sanay na sanay sa television 'yan. Alam na alam niya yung pagpasok ng mga komersyal. Oo, kabisado niya 'yan. Oo, diyan na yan talaga inugatan. Diyan na inugatan sa mga commercial. Sanay yan sa ABS-CBN kaya respetado yan ng maraming empleyado at mga direktor at syempre mga producer. Ay! Tita Aida, thank you so much. Alam mo, sa totoo lang papuntahan natin si, bago tayo magtuloy-tuloy sa chikahan, batian at kung ano pa, Tito Louie at Gorgie. Gusto ko lang itanong sa'yo, di ba, nasimulan natin sa sakit, di ba? Sa sakit, okay. Si Chris Aquino, di ba, nakita naman natin na medyo malusog na siya ngayon. Mataba na siya ngayon. Na sinasabi ng mga tao na naging over mataba naman si Chris Aquino. May mga taong nagsasabi na sana daw magpapayat naman
naman si Chris. Kasi daw, Ba yan? kasi daw, hindi bagay kay Chris yung pagkalaki-laki ng dibdib. Tapos malaki daw ang muka. May mga nagsasabi din naman na hindi daw agad papayat si Chris Aquino dahil sa gamot na itinitake nga niya. Thank you so much, RHTV. Ikaw, Tito Louie, bilang isang ordinaryong tao, bilang reporter, ano reaction mo? Hindi naman tayo nagbabody shaming dito, ha. Ano reaction mo? Do you think bumagay kay Chris Aquino ang kanyang katawan ngayon? Or dapat nga ba talagang balikan ni Chris? O dapat nga ba magpapayat si Chris at ibalik yung kanyang katawan? Hay nako, people, may pinagdadaanan si Chris Aquino. Kasi nung payat na payat siya, gusto niyang tumaba. Ngayon, nung medyo nagkalaman naman siya, gusto naman niyang pumayat. Ano yan? Sala sa lamig, sala sa init. You know, we just have to understand na Chris Aquino is facing problems with her health. So, kung ano man ang nakita natin sa kanya, we'll just be happy for her na sana 100% gumaling na siya. Kasi nga, kailangan siya ng showbiz, kailangan siya ng television. At yung galing niya bilang host, namimiss natin. Sino ngayon ang nasa television ngayon na kasing galing ni Chris Aquino? Andiyan si Boy Abunda. Given na yan. Pero, yung suporta naman niya sa kanyang anak, yung anak na niya ang parang siya ang kukuha ng kanyang trono na bilang magaling na host, ha? Because Bimbi is improving as a cute little host. Kaya, alam mo naman ang nanay niya, tinutulungan ang anak niya. I'm sure na magiging magaling na host in the future. But anyway, as far as her health is concerned, as far as her appearance is concerned, huwag na natin pakialaman yan. Let her enjoy kung ano man ang meron siya ngayon. Tama Ayan. naman. Kasi sa totoo lang, sinasabi nila na hanggang ngayon daw ay nagdaranas pa raw ng malaking problema si Chris Aquino sa arthritis, sa ibang parts ng kanyang mga katawan, na dapat sana ay ikatuwa na lang natin na lumalabas na siya ngayon kahit sabihin pang may karamdaman siya. Speaking of karamdaman, sorry po ha, medyo magre-rest muna si Gorgie Rula dahil ina-acid po siya, nakakaranas po siya ng Addis Plaque. Oo, acidic kasi si Gorgie. Pero kaming acidic. One time nga, Tito Louie, magkatabi kami ng table. Pareho kaming uminom ng gamot na para sa acidic. Pareho kaming ewan ko ba? Pareho kami ni Gorgie na, oo. Kaya ipagpaumanhin muna ninyo kung hindi mo natin makakasama si Gorgie ngayon dahil kailangan niya muna pong mag-rest. Ayan. Anyway, speaking of Chris Aquino, ako rin, Tito Louie, mas gugustuhin ko na kahit sabihin pa natin mataba si Chris Aquino ngayon sa itsura niya o malaki ang boobs niya, malaki ang bewang niya, kaysa naman doon sa payat na payat siya. Yung yayat na yayat yung katawan niya, pati ay mukha niya, hapis na hapis. Tapos nadudun siya nakahiga lang sa kama, di ba? Na puno na. Mas gugustuhin ko na binubuhat. Oo, na binubuhat ni Bimbi. Mas gugustuhin ko na nakaganyan siya, na mataba siya. Sabi ko, kung sinasabing mataba siya, mas gusto ko na yan. At least, iyan, nakikita ko si Chris Aquino ay masaya, nakakakilos, at masigla. Siyempre, hanapin natin yung pagiging sosyalera ni Chris, yung kanyang pananamit, di ba? Okay na yun para sa akin, okay na yun. Mas gusto ko siyang ganyan na lang. Kasi sa totoo lang, nakasama ko rin naman si Chris, Tito Louie, ng kung ilang taon sa ABS-CBN. Nakita ko naman kung gaano kabuting tao si Chris. At ako, nagpapasalamat ako, mayaman si Chris, no? Dahil kung naging mahirap lang siya, baka matagal na siyang nag-forever babu sa earth. Diba? Kasi sa dami ng kanyang sakit, Tito Louie, aminin naman natin yan. Yung iba nga, lagnat lang diba? Hindi na nakabili ng panggamot, kaya alam mo na. Diba? Kaya nga, Tito Morley, we need to be very sensitive to people's challenges. At pinakita ni Chris Aquino na lumalaban siya. Kahit anong klaseng sakit, lalabanan niya. At ngayon, lumalabas na siya with that condition. We must be happy for her, and we should be happy for her, kasi nga pinapakita niya kung gaano kaimportante na ang mabuhay ang isang ina para sa kanyang dalawang anak. More power to you, Chris. And no matter what people say, don't worry about what they say.
You are what you are, and we need you. Yun na. At si Chris lang. Tita Morley, Yes, Tito Louie. ang dami-daming bagong tumututok sige sa nga, Tito atin Louie, at go. gusto ko lang magpasalamat Yes, sa kanilang go, lahat. Tito Louie. Una, si Edgar Rizio, nakatutok na sa atin kanina pa. Bago si Edgar, ngayon ko lang nakita ang kanyang pangalan. And of course, meron din bago dito kanina. June Totoy Maranan, who is watching us from Lemery, Batangas. Maraming salamat din sa iyo. And of course, Pepito Buenafe from Bulacan. Ayan. Alam mo, padami ang mga tumututok sa atin sa FB Live. And Talagang thank you worldwide tayo talaga. Thank you tayo sa mga ganyang tao, Tito Louie, sa mga fans natin, sa mga kaibigan natin na laging nandiyan dyan para sumuporta at manood sa atin. Kagaya ni Connie Tanagilar. Sabi niya, hello Tito Morley, Tito Gorgie, and Tito Louie. It's Canada Day here. So, non-working holiday. Pakigreet ang mga housemate namin. Marcela, Yeps, Kerwin Aguilar. May KIKI pala sa kanilang pangalan. Well, happy Independence Day ang Canada. They're celebrating their Independence Day today. At ang Amerika naman, July 4th, ang aming Independence Day, 250 years na ang founding ng Amerika. 250 years. Tagal Ayan. na. Nako. Yes. And of course, nakatutok na sa atin si Leo Javares at pabati kay Ann Gabua, Greg Javares, Maylene Atienza, Rosa Robio at Engineer Cesar Javares ng Puerto Princesa, Palawan. Maraming salamat sa inyong lahat. And of course, Melvin Dizon, bago ha? Thank you sa inyo. Ayan, si John Logson, binabati natin. And of course, ang marami pa nating mga kaibigan. Ayan, si Unica Iha. Ano to? Iha ko. Conitan Aguilar, ha? Binabati rin natin yan, si Conitan Aguilar. Saglit si Sanchez Ann. Pero bago tayo magtuloy-tuloy sa ating chikahan, commercial break muna tayo. Saglit lang. Eto na ang mga main character. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa research. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes. Masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinukuskus ng daliri, alam mo yung walang pahid? Kasi yung tunog, yung parang squeak-squeak lang talaga sa plato, yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Iyan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ang beat! Wow! Ay, nako, Tito Louie! Ang saya-saya talagang magprograma. Paano yung labada mo? Ayan, dahil meron akong paglalaba na gagawin. Hay nako mga mami! Samahan niyo ako magsayaw habang naglalaba. Laundry day na ba? Kunot-no ka na naman sa makapit, madikit at malupit naman siya. All you did is Pride. Bakit pahirapan ng self kung sa Pride easy and worry-free ang laundry? Sa triple stain away formula, tanggalan matitinding mancha. Based on taste. Chocolate Madan Sibumon Cotton. Gawa ng ACS to. Ay nako, beautiful teeth and magical smiles bang gusto ninyo? Yung lahat na mamangha sa ganda ng yung ngipin. Pagkaputi-puti, kumikislap tulad sa akin. Pwes, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Georgian Street, Multinational Village at hanapin ang maganda at kaakit-akit na si Doktora Annalisa Boras Ansa. Tumawag po sa 0917-55-99108. At syempre, batiin na rin natin si Dodong Bora! Of course, Tito Bernie. Yes! I-acknowledge natin ang mga supporters din natin, Sige, na bagong supporter natin, na si Risa Halbuena ng Calamba, Laguna. And of course, ang ating nakatutok sa YouTube Live, si Andoy the Great, Judith Lorico, and Corazon Dayan
Dantes. At si Judith, tiga Tokyo, Japan. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat. At ano naman kaya ang niluluto ni Ligaya Angki? Ay, alam mo, ano na tiga Sana patikman tayo ni Alaska. Ligaya Angki, no? Kung ano man Ay. niluluto niya. Nilagang okra, talong, at saka pritong tilapia at sausawan na buro with coffee. Ay, ang sarap. Itong si Ligaya talaga. Kumakain ka ba ng buro, Tito Talagang Tito Louie? buga-buga ang buhay. Kumakain ka ba ng buro, Tito Louie? Hindi. Ako, ang sarap niyan, Tito Louie. Marunong ako gumawa Ano yung buro na yan? Depende, Tito Louie, sa gagawing buro. Pwedeng burong ayungin, pwedeng burong tilapia, pwedeng burong bangus, kaya burong hipon. Depende yan. Ganito ang gagawin mo dyan, Tito Louie, kapag magbuburo Anong ka. lasa? Masarap siya. Kukuha ka ng kanin, lulutuin mo yung kanin na dapat hindi siya matigas, dapat malambot siya ang pagkakaluto niya. Tapos yung isda hugasan mabuti, tatanggalin mo yung mga tinik, alisin mo yung mga tinik. Okay. Tapos kukuha ka ng asin, lamasin mo sa asin, tapos pagsasamahin mo yung kanin at saka yung isda, ibuburo mo yun, ilalagay mo sa isang lalagyan. Dapat ilalagay mo sa bote, wag sa plastic kasi bumabaho. Tsaka mo tatakpan. After 15 days or pwedeng 1 linggo, buksan mo na yun. Medyo may amoy siya, pero pag niluto mo na siya, napakasarap ng buro na yan. Tito Louie. Nilagyan ng asin? Lalagyan lang ng asin. Tapos pag niluto mo na, kuha ka ng mantika, sibuyas, kamatis, bawang, yun. Gigisahin mo lang yan. Lulutuin mo pa rin pala. Lulutuin mo, Tito Louie, kasi malansa yun pag hindi mo niluto. Taka, hindi mo makakain. Oo, mabaho. I see. Pero ang sarap, Tito Louie. Masarap yan sa mga, masarap yan sa mga nilagang okra, nilagang talong, ampalaya. Ayan nga ginagawa ni Ligaya Angki at ginawa na yan sa Alaska, ha? So ano naman ang version mo, Ligaya Angki? Pareho ba yung kay Tita Morley? Siguro pareho rin ng process Depende, ng pagburo. Tito Louie. Kasi yung iba, yung kanin gusto nila durog na durog. Ako naman ayoko yung kanin durog na durog. Gusto ko medyo buo pa yung kanin. Pero gusto ko lutong-luto siya para hindi siya mapapanis. Oo. Mahilig din ako magluto, Tito Louie. Parang consistency ng lugaw? Parang mas malapot ng konti sa lugaw. Okay. Mas malapot. Tito Louie, batiin muna natin. Nagtataka si Florbe Fernandez. Tito Morley, ano pong nangyari kaya sa FB Messenger ng Gorgeous Print po? Maraming kasali na hindi po datihan na. Oo nga, ano ba? Ewan ko kasi ang dami nag-aalisan. Sino ba ang gumawa ng group chat ng Showbiz Top Gunner? Topher Mendoza? Topher Mendoza, siya gumawa. Oo. Sinong administrator? But anyway, may tanong si Marilu de Guzman sa'yo. Anong tanong? Ang tanong, si Tweety Bird ba, na ayan nas damit mo, babae o lalaki? Bakla po siya. Correct! Alam mo, Marilu de Guzman, ayan ang sagot ni Tita Morley. Wala doon sa pinagpipilian mo. Bakla po siya. Babae o lalaki, si Tweety Bird ay bading. Hindi si Tweety Bird ko, Tito Louie. Parang si Mickey Mouse to. Alam mo, nakakaaliw talaga. Nakakaaliw yung outfit mo ngayon. Nakakaganda ng feeling at aura talaga. Kasi Tito Louie, alam mo na. Sandali lang. Binili mo yan o may nagbigay? Binili ko to, Tito Louie, sa Divisoria. 150 Ay, to. I'm sure mahal. 150, Tito Louie. Tapos tinawaran kong 120. Ibinigay naman sa akin. At saka kaya lang naman napapansin nila. Kasi ngayon lang ako nagbibira ako ng t-shirt. Tingnan mo ang effect ngayon damit mo, ang dahil mong pinapaligaya at nag-iba ang pananaw ng mga tao sa araw na to. Aba, iba talaga. Damit pa lang yan, nag-iba ng aming aura, ha? At pumayat ako Maraming kasi, Tito salamat Louie. Pumayat ako kasi, Tito Louie. Really? Oo, pumayat ako. That's good. That's very good. Pag nagkakasakit naman ako, ganun talaga. Okay, God, Tito Louie. Ito na ang Ligaya Angki. Tama yung sinabi ni Tita Morley, ang Tweety Bird
bading na haliparot. At hindi lang yan. Ito ngayon ang sagot sa iyo ni Marilu de Guzman. Si Tweety Bird. Becky Bird. Parang ganito, oh. May 3 bibi. Dapat talaga nagagamitin ko dahil 3 bibi tayo. Ni Gorgie. Ikaw at ako. Ginawa mo na tayong 3 bibi, ha? 3 bibi Nako, tayo. hindi pwede. Hindi pwede, Tita Morley. Bakit? Ayaw ni Bibi Gandang Hari. Oy, speaking of Bibi Gandang Hari, pinagtanggol niya si Robin Padilla. Siyempre, natural Anong kuya sinabi? yan. Ito yung may kinalaman doon sa mga kabataan na dapat ay bigyan kaparusahan at bigyan dala. Ibababa yung age? Oo, yung age ng mga dapat parusahan. Kasi di ba, marami ng kabataan ngayon, yung nagiging kriminal, ang pumapatay. Na dapat naman talaga ay, huwag naman porke nakamatay, magsisorry na dahil bata. Hindi, dapat maparusahan pa rin sila. Kasi pag Pero, hindi Tita yan Morley, nabigyan ng parusa, Tito Louie, ngayon pa lang nga. Pero Tita Morley, kapag titingnan mo, ang pagbababa ng age para parusahan ng mga bata sa ginawa nila ay hindi solusyon yan. Ako naman, solusyon para sa akin. Ano ba yan? Kasi kapag hindi mo sinawata yan, ngayon pa lang nga gumagawa na ng kantarantaduan. What more pa kaya paglaki niyan? Dapat talaga parusahan Tutukan sila. talaga ng magulang ang mga batang yan. Kung yung mga magulang walang yari. Unang-una yan. Paano yung mga magulang walang yari? Unang-una sa mga magulang. Tito Louie, paano yung mga magulang nag-a-addict, nagda-drugs? Paano nila maanuhan yung mga anak nila? O may mga bisyo? Ako alam ko yan. Dapat talaga parusahan. Hindi naman yung kamatayan, hindi naman yung kamatayan napapatayin din yung bata. O dapat parusahan sila. Hindi yung dahil bata ka, okay na. Paano naman yung pamilya ng pinatay mo? Paano naman yung bata rin na pinatay mo na may maganda rin namang kapalaran na pinutol mo agad? O, di ba? Totoo yan. Pinutol mo yung mga batang yan ay wala sa kanilang isipan na gumawa ng mga bagay na yan. Kaya ang dapat na gawin sa kanila ay gabayan. Meron tayong mga local government na tumutulong sa kanila and they will change. Kapag tinutukan yan ng local government natin, ang mga batang yan ay they will change kapag pumasok sila sa mga agencies na gano'n. At hindi yung bigyan ng kaparusahan na dapat ay galit na ang mga magulang sa ginawa nila o yung mga may pinatay man sila, dapat gabay ng gobyerno ang kailangan sa mga batang yan. Hindi ibababa ang age para lang silang makulong. Kasi napag-aralan na yan sa Amerika na hindi yan ang solusyon para mag-iba ang attitude ng mga bata. Oy, Tito Louie, sa Amerika maraming mga walang yaring bata Kaya nga, Diyos ko. Mas mabuti pa yung kabataan noon dito sa Pilipinas. Ang daling matakot sa mga magulang. Speaking of kabataan, Tito Louie, yung bagets na si Astrid Lee, yung baguhang artista, nakagawa na rin siya na maraming pelikula. Ano pangalan? Astrid Lee. Na kung saan, Tito Louie, ay napakabuti niyang anak. Sinakripisyo niya ang lahat. Gusto niya kasi tumulong sa kanyang magulang. Kaya naman, nagpa-sexy siya na wala naman siya nakikitang masama sa ginagawa niya dahil trabaho lang naman yon. Pero sa totoo lang, Tito Louie, kung makikita mo itong bagong actress na ito, napakaganda niya, Tito Louie. Yung kabalat niya, mulatong mulato. Ang itsura niya, yung balat niya parang si Techi Agbayani. True. Pinang-Pilipina ang aurahan niya. Nakikita mo, Tito Louie, ang picture niya dyan? Nakita ko nga kamukha ni Shuve Entrata. Oo, ang ganda niya. At eto, pakinggan natin ang ating pakikipag-usap sa kanya habang ginagawa ang pelikulang, ang press con ng pelikulang Lunok ng Viva Max na itatanghal sa July 17 sa BMX. Pakinggan natin si Astrid. Kasama ang Astrid sa pangalan ng Lila, Selena. Totoo bang pangalan niya? Hindi po. Screen name lang. Okay, ito ang question.
Kasi pag pinagmamasdan kita kanina, ang ganda ng complexion mo. Thank you. Yes. Mula to. Tsaka iba yan eh. And then, yung mukha mo, Pilipinang-Pilipina. No? Most of the time, ang inilalaban natin ngayon sa mga Miss Universe, mga beauty pageant, mga Latina ang itsura, mga foreign ano. Pero, lamang ang ganda ng Pilipina. Pumasok ba sa isip mo na sumali sa mga beauty pageant? Or naranasan mo ba sumali sa beauty pageant? Ever since po, high school pa lang po ako, madalas po ako sumama sa mga ganyan, sa mga beauty pageant, sa mga barangay, ganyan. Kaso feeling ko for me po, hindi po siya para sa akin. Kasi pinulang po ako sa height. So, yun. Pero gusto ko po talaga maging beauty, yung maging tawag dito, beauty queen. So, kaso hindi po sa height, kulang. Yun. Paano Tito Louie? Pero alam mo, Tito Louie, kapag nakita mo itong si Astrid Lee sa personal, ang ganda niya talaga. Siya yung bida sa pelikulang Lunok na kung saan idinirect ni Derek Rain Yamson. Kasama rin dito yung controversial na si Alison Ross, Anthony Davao at Mac Robles. Oo, pag nakita mo siya, parang kahawig mo siya, Tito Louie. Dapat interviewin natin yan live. Before na mag-show ang kanilang pelikula. I-interview natin. Tito Louie, wala na tayong oras. Magpapaalam na tayo. May gusto ka pa bang batiin, Tito Louie? O sabihin? Eto na. Si Unica Iha ko, na tama rin ang kanyang observation na sometimes mistake din ng parents. Kasi kapag madami na po ang kanilang mga anak, hindi na nila tututukan ang kanilang mga ibang anak. So iba rin kasi kapag ang growing up stage ng mga bata ay dapat tutok ang mga magulang sa kanila. Ayan. So, ang ating panalangin Tito Louie, sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos sa iyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po ang aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Kasalanang nagawa ko sa iyo. tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop, ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging yung liwanag sa Asya at sa buong mundo. Sa gawain kong Ang magulang, minamahal, nirerespeto, ginagalang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahiya, hindi ipinahiya. Tandaan po natin, kapag minumura natin ang ating ina-ama, lolo't lolo, sinasaktan natin sila kung ano-ano yung mga sinasabi natin sa kanila. At sinasaktan natin sila kasi paghahatid po iyon sa maagang kamatayan. Kung gusto nyo bang maagang mamatay inyong mga magulang, ang magulang ay hindi susi na pwedeng magpagawa ng duplicate. Isa lang po yan. At sa 10 utos ng Diyos, isa lamang ang may reward, ang magbigay respeto at magmahal sa magulang. At sa mga kababaihan naman o kabataang babae na nagkakaroon ng problema at buntis, ang sagot sa sinapupunan ay hindi pinaabort o pinalalaglag, hindi pinaanod sa kanal o itinatapon sa basurahan. Yan ay dakilang regalo ng Diyos. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DCRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa.
Magandang gabi po. Thank you so much, Tito Louie, and behalf of Gorgie Rula. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat